Hello mga karomantik, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at bagong taon na rin po. Bago ko simulan ng kwentong ito, isang paalala lang po lalo na sa mga taga-Negros o nakakaalam sa kwentong ito. Sana po ay huwag niyo nang banggitin ang lugar mismo. Ang kwentong ibabahagi ko kasi ngayon ay sikat na pangyayari noon sa Negros noong mga 90s. Kaya sana ay itago nyo na lang ang lugar sa mga nakakaalam para makaiwas po tayo sa tao na magka-interes dito. Yun lang po at simulan na natin ang kwento. Kaunting kaalaman kung bakit natin ipinagdaraos ang bagong taon. Ayon sa aking pagsaliksik, sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ipinagdiwang ang bagong taon noong Enero 1, 45. Bago pa man dumating si Kristo sa mundo. Ayon sa Roman Calendar. Sa Julian Calendar, na idinisenyo ni Julius Caesar matapos siyang maging diktador ng Romanya, ang isang taon ay binubuo lamang ng 365 at 1/4 na araw. Dinagdagan ni Caesar ng 67 araw sa 45 BC. Ginawa niya itong 46 BC or before Christ. Nagsimula iyon sa Enero 1 sa halip na sa Marso. Ipinag-utos din niya na sa bawat 4 na taon, isang araw ang idadagdag sa Pebrero. Magulo ba? Magulo talaga yan kung mahina tayo sa math. Ngunit hindi ito tungkol dyan ang kwento dahil iyan ay kaunting kaalaman lamang kung bakit natin patuloy na sinasalubong ang bagong taon. At maniwala man kayo o sa hindi, may ibang nilalang sa mundong ito ang kasama natin ay sumasalubong din sa bagong taon. Sila ay mga engkanto na nasa kabilang dimensyon. Iilan lamang sa atin ang binihiyaan ng pambihirang kakayahan para makita ang mga katulad nila. Nakadepende rin sa mga nilalang na ito kung sino ang gusto nilang makakita sa kanila. Isa na ako na ilang beses nang nagkaroon ng pribilehiyo na makita ang mga kagaya nilang nilalang. Ako si Jane at ang kwento na aking ibabahagi sa inyo ngayon ay nangyari taong 1995 sa isang masukal at bukirin na sakop ng Negros. Isang baryo na sakop ng bayan na siyang may pinakamahaba at malawak na kinasasakupan. Hindi ko po idedetalyin masyado ang lugar. Subalit kung mayroon mang makarinig at maging pamilyar sa inyo ang kwento, sana'y huwag niyo nang banggitin kung ano ang lugar na ito. 7 taong gulang pa lamang ako ng mga panahong iyon. Wala pang masyadong muwang sa mga pangyayari. Subalit ang alaalang iyon ay tumatak ng husto sa aking isipan. Anak, bumili ka na muna ng mantika at bawang. Magluluto na ako ng adobo para sa mamayang hating gabi. Utos sa akin ng nanay. Marami kaming magkapatid, subalit abala sa paglalaro ang iba. Ako itong buntot ng buntot kay nanay, kaya ako ang napag-utusan. Sa ganyang edad din naman talaga tayo nagiging aktibo kung uutusan. Pagkaramdam natin ay isang pribilehiyo kapag tayo ang pinagkatiwalaang utusan ng ating mga magulang. Lakad takbo pa akong patungong tindahan at medyo may kalayuan lang naman ng konti. Ang madadaanan ko ay mga punong saging at tanim na mais ng aming lola. Paanan nga palayo ng isang halos ay matatawag na virgin forest. Halos hindi pa kasi masyadong nagalaw ang mga malalaking puno. Ang mga nininirahan lang sa paanan ng lugar na iyon ay ang buong pamilya ng aking ama. Mga kapatid niya na may kanya-kanyang asawa at anak, lola at lolo na rin.
Nasa 7 bahay malamang na kubo lang ang laki. Yari sa kugon at kawayan. Walang banyo kasi hindi uso yun noon. Kung kalibangon ka, bisan asa na lang. Ika nga sa Bisaya. Bakit ikaw ang bumili? Nasaan ba ang mga kapatid mo? Paggabi na. Paano kung bigla ka na lang paglaruan sa daan ng mga hindi katulad sa atin? Tanong ng aking tiya nang makitang ako lang mag-isa ang bibili. Gayong may malalaking kapatid naman na ako na pwedeng utusan ng nanay. Ayos lang tiya, marunong naman ako. At saka, naglalaro kasi sila ng buwan-buwan. Ayaw magpaawat. Kaya ako na lang mag-isa. Marunong naman na ako eh. Ay nako nene, hindi ka man lang ba natatakot sa dilim? Hindi pa naman madilim masyado tiya, ayos lang. Hindi man naman totoo ang aswang. Anong hindi? Totoo sila. At hindi lang mga aswang ang umaaligid sa mga tao. May mga elemento kagaya ng engkanto rin na nakapaligid lang sa atin. Uy, di nga. Tinatakot mo ko tiya eh. Bahala ka dyan. Hindi na ako uuwi. Bahala ka na dyan tiya. Reklamo ko na paiiyak na. Hindi ko naman nakikita ang mukha ng engkanto. Ngunit ginuguhit ko sa aking isipan ang pangit at nakakatakot na mukha ng isang nilalang. Hindi ka talaga uwing mag-isa dahil ihatid ka ng Tio Densyo mo. Uwi ka nito sabay tawag sa kanyang asawa. Densyo, mamaya na yung niloloto mo. Ihatid mo muna si Nene at paggabi na. Pagkatignan mo na lang yung niloto kong lechon kawali ha, Inday. Mamaya hindi na makain yon dahil nasunog. Medyo malapit nang maluto yon. Oo sige, akong bahala. Ihatid mo lang muna itong pamangkin mo para masigurong ligtas. Baka matulad kay Lupe na natagpuan na sa isang puno ng balete na mahimbing na natutulog. Pagkatapos ay hindi na nagising. Uwi ka pa ng Tia Sonia. Naalala ko kaagad ang kwento tungkol sa aking pinsan. Taong 1970s daw nang mangyari ang kwento. Ayon sa kwento nila ama, si Ate Lupe ay medyo may kapansanan sa utak. Nagsasalita itong mag-isa at nagsimula ito, 6 na taong gulang pa lamang. Laging may kausap kahit wala namang kasama. Kaya marami ang naniniwala na may kapansanan ito sa utak. 13 anyos daw siya nang mangyayari iyon. Hindi nakapag-aral si Ate Lupe, gawa ng kahirapan. Sa murang edad ay naging breadwinner siya. Naging kanang kamay ng kanyang ama. Kababaeng tao ang bibigat ng mga pasang trabaho. Isa na roon ang pag-aararo. Sa edad na 10 ay natuto na itong magbalanse ng pagpapahila ng araro sa kalabaw. At kahiligan itong maligo sa batis kung saan ay madadaanan ito tuwing pauwi at papunta sa kanilang sakahan. Kahit ganoon si Ate Lupe ay lagi pa nitong kinikwento ang kaibigang si Losyo. Ayon dito ay nakatira sa puno ng balete ang lalaki. At dahil minsan na raw siyang nakapasok sa bahay nito, na nagkalat ang ginto sa sahig ng bahay. Hindi lang ginto, kundi iba't ibang makukulay at mamahaling bato. Ngunit dahil ang akala nila ay may kaunting kapansanan sa pag-iisip si Lupe, ay isinawlang bahala nila ito. Hanggang sa dumating sa punto na madalas nang ginagabi ng uwi si Lupe. At ang laging sinasabi ay namamasyal sila ng kaibigang si Losyo sa mundo nito. Minsan ay pinapagalitan ito ng ina. Ngunit mukhang nahuhumaling na ito sa kung ano man ang ginagawa nito. Umabot na sa punto na nawawala ito ng halos 1 linggo bago umuwi. Nalughog na nila ang kanilang buong sakahan at kung saan pa ay hindi nila ito mahanap. Dahil sa pagkabahala ay nagpasya ang ina na patignan ito sa albularyo. Ngunit gano'n na lang ang pagkagimbal nang may matuklasan ang albularyo dito. Sus, Ginoo, ano itong nangyari sa anak niyo?
Kasabay ng pagkagulat ay ang pagkabahala ng mga magulang ni Lupe sa naging reaksyon ng albularyo. Bakit po? Takang tanong ng mga magulang na Lupe sa albularyong si Lolo Fernando. Nako, itong anak niyo. Madalas itong dinadala ng elemento sa kanilang mundo. Wika nito. Anong elemento po, Lolo? Mga engkanto at madalas siyang pinapakain ng pagkaing itim. Ano po ang mangyayari sa anak ko ngayon, Lolo? Ipagpaumanin ninyo, ngunit wala akong maitulong. Kahit anong gagawin kong ritual at paggamot, ay hindi natatalab sa kanya. Malakas ang kapangyarihan ng mga iyon sa ganong bagay. Hindi ko malalabanan kung saan na tumanggi siyang kainin ang mga ibinigay niya sa kanya ng mga nilalang na iyon. Mahabang salaysay ng matanda. Ano nang mangyayari sa anak ko, Lolo? Naiiyak na tanong ni Tia Sima, ang ina ni Ate Lupe. Asahan niyong sa susunod na mga araw ay wala na ang kaluluwa ni Lupe. Ang iyong anak, maiiwan sa iyo ang katawang lupa niya. Ngunit ang kaluluwa niya ay nandun na sa kanila. Kwento pa ng albularyo. Hindi matigil ang pag-iyak ni Tia Sima, habang si Ate Lupe naman ay halos walang alak at wala din itong pakialam. Habang pauwi sila ay magulo ang isip ni Tia Sima. Nag-iisip siya ng paraan, baka may magagawa pa sila para hindi mangyari ang sinasabi ni Lolo Fernando. Isa pang albularyo ang kanilang nilapitan. Katulad ni Lolo Fernando ay subok na din ang galing nito dahil marami na rin itong nakalaban ng mga ibang nilalang. Ngunit sa kasamaang palad ay ganun lang din ang naging sagot nito. Alang kahit sino mang magaling na albularyo ang makakapigil sa gustong gawin ng isang engkanto sa mortal. Oras na mapakain na nila ito ng itim na pagkain. Lolo Pamping, may tiwala naman po ako sa lakas at bagsik ng iyong kapangyarihan. Kaya parang awa mo na, Lolo Pamping. Kahit kalahati ng aking produkto sa bukirin ay ibibigay ko sa inyo. Gagaling lang ang anak ko. Ipagpaumanhin mo si Ma. Walang sino mang mortal ang makapagligtas sa ganitong sitwasyon. Bantayan niyo na lang ng mabuti ang inyong anak. Uwi ka rin ito. Bagsak ang balikat na Tia Sima habang bitbit pa uwi ang anak. Kahit anong higpit nila kay Ate Lupe, ay talagang hindi nila makokontrol dahil bigla na lang nawawala. Hanggang sa isang gabi, para makasiguro na hindi ito makalabas, idoble ang kadena at kandado ang ginamit nila na trangka sa pintuan. Tinulugan lang din sila nito. Nakatulog sila ng mahimbing na mag-asawa matapos makitang mahimbing na ang tulog ni Lupe. Kinabukasan, maagang nagising si Tia Sima. Ginising niya si Lupe para makapagkape kasama nilang mag-asawa. Nakasanayan din itong magkape kasama nila bago tumungo sa kanilang sakahan. Nakailang yugyug at tawag na ang Tia Sima, ngunit walang reaksyon si Ate Lupe. Ang inakala nila ay masama ang loob nito dahil laging kinakandaduhan sa bahay at hindi na sinasama sa pagsasaka. Ngunit buong maghapon na itong ginising ay hindi pa rin magising-gising, kahit ungol man lang. Umabot na ng 2 buwan na gano'n ang sitwasyon ni Ate Lupe. Umabot sa punto na ipinalibing na si Ate Lupe ng kanyang mga magulang. Masakit para rito, ngunit alam nila na iyon na ang mangyayari kay Ate Lupe. Ayon na din sa mga albularyo. Simula noon ay nilisan nila ang kanilang bahay. Lumipat sa bahay malapit sa bahay nila Lolo at Lola. Ang inabandonadong bahay ay naging haunted house. Dahil maraming kababalagan umano ang nangyayari. Buhat nang mamatay si Ate Lupe at nilisan ang tahanan.
At iyon ang dahilan kung bakit napaka-istrikto nila sa mga kabataan, lalo na pagsapit ng dapit hapon. Ngunit ang inay ay hindi nagpapaniwala sa ganong bagay. Kung kaya't ayos lang dito, kahit gabihin kami sa paglalaro o paglalakad sa labas. Merce, ako ikaw babae ka. Bakit mo naman inutusan mag-isa si Nene na bumili? Alam mo naman na maraming hindi katulad natin ang nagsisilabas kapag paggabi na. Paano pala kung napaglaruan ng anak mo? Iiyak-iyak ka lang. Wika ni Tio Dencio kay nanay. Hindi naman daw siya natatakot, kuya. Hindi rason yan, Merce. Kahit hindi siya takot, pasamahan mo pa rin siya sa mga kapatid niya. Pasensya na, kuya. Pagkatapos humingi ng paumanhin ni inay, ay nagpaalam na rin ang Tio Dencio. Marami rin itong pagkakabalahang lutuin dahil kumatay ito ng alagang baboy para sa pasasalamat sa buong taong biyaya ng Panginoon. Pagkatapos kaming maghapunan, ay nakatulog din kami dahil sa pagod. Ngunit pagsapit ng hating gabi, isa-isa kaming ginising ng aming mga magulang. Pinasuot kami ng tsiketa at sombrero para hindi kami sipunin. Sa lamig ba naman sa labas kapag ganong oras? Lalo na malapit kami sa kagubatan. Kalabas namin ay halos kompleto na lahat sa gitna ng malawak na bakuran ang aming mga pinsan, tiyo at tiya, maging ang lolo at lola. Usong-uso sa mga panahong iyon ang mga paputok na triangulo at Mexican fireworks na tinatawag na kwites. Walang bawal-bawal sa mga panahong iyon kahit anong klaseng paputok, kahit maputol pa lahat ng mga daliri mo. Sige lang ng sige. Dahil iyon ang simbolo ng pagsalubong ng isa pang mas masaganang buong taon. Tuwang-tuwa akong pinapanood ang mga kwites na pinapalipad ng aking mga tiyuhin. Sa kabilang parte naman ay ang baging na triangulo na walang tigil ang pagputok. Nang matapos ang pagpapaputok ng baging na triangulo, ay doon na kami nakatuon lahat sa pagpapalipad ng kwites ng aking binatang pinsan. Marami pa ang mga kwites na nasa harapan niya. Saktong pang 1 oras yata ang kanyang binili dahil sobrang napakadami. Doon sa may malaking talon, kuya. Doon mo paliparin ang kwites, astig yun. Wika ng isa kong pinsan. Wala na sa mga paputok ang atensyon nila lola at lahat ng mga may edad. Dahil abala na sila sa pakikipag-usap sa isa't isa. Habang kaming magpinsan ay aliw na aliw sa mga paputok. Hindi na nila namalayan ang mga pinaggagawa ng aking mga binatang pinsan. Sige, hagisan niyo pa. Nakatawang wika ng isa ko pang pinsan na si Totoy. Ilang sandali pa ay biglang nagliparan ang mga pulang kwites mula roon sa talon. Napakarami at halos sabay-sabay. Sunod-sunod. Mahigit 100 yata iyon. Ngunit, kahit kaunting tunog ay wala. Hala, saan galing yan? Wala nang magbang kabahayan dyan. At saka, bakit kulay pula at hindi pumuputok? Tanong ng aking pinsang dalaga. Wala, sabayan natin, bilis. Wika naman ng aking pinsan na binata. Agad silang sabay-sabay na 4 na nagsindi ng kwites at inihagis sa talon. Ibang-iba ang kulay ng kwites na mga tagaw-kabilang dimensyon kumpara sa ating kwites. Yung pula ng apoy ay kakaiba at kahit mahinang tunog ng putok ay wala kang maririnig sa mga paputok nila. Naalarma na ang aming mga magulang, lalo na ang aming lolo at lola, nang makita ang mga nagliparang paputok na iyon galing sa talon. Por Diyos, sa tagal ko na sa mundong ito. Ngayon ko lang nalaman na ang mga engkanto ay nagdadaos din ng bagong taon. Wika ni Lolo Remy, na hindi may paliwanag kung natutuwa ba
o nababahala. Malamang sinasalubog din nila ang bagong taon gaya sa atin. Wika naman ni Lolo Franz. Ibig sabihin ay totoong sabi-sabi noon na pinamahaya ng mga engkanto ang malaking talon na iyan. Tanong ni Tio Emil. Matagal nang usap-usapan iyan dahil minsan nang nakarating ang taga-kabilang sityo. Nung minsang dumaan dyan, may narinig daw na iyak ng sanggol. Ayon sa sabi-sabi, ay biglang naging mayaman. Lumipat sa bayan at nagkaroon ng maraming negosyo. Si Mang Romeo yata. Tama ba, Lola? Tanong ni Dodoy, ang binata kong pinsan. Siyang tunay. Hala, magsipasok na kayo at kumain. Sabat ni Lolo at Otto sa amin. Wala, si Totoy, tignan nyo. Puna ni Kuya Jovan. Nang makitang nangangatog ang buong katawan ni Kuya Totoy. Nilapitan nito ni Tia Lele na kanyang ina at kinapa ang leeg. Nako, ang taas ng lagnat ng batang ito. Tapos, nakuha pang magpaputok ng kwitis. Wika ni Tia Lele. Nako, ipasok mo yan sa bahay nyo at pahigupin ng mainit na sabaw para maibsan ng panlalamig sa katawan. Utos ng Lola. Alam namang malamig, bakit hindi nagsombrero? Wika rin ni Lolo. Kami rin naman, Lolo, hindi nagsombrero. Ayos lang naman. Hindi kami nilagnat. Biro ng isa ko pang pinsan. Abay, kung mahina ang resistensya niya, kayo talaga pilosopo pa eh. Tila napipiko na si Lolo sa biro ng aking pinsan. Napatawa-tawa lang. Nagsipasukan na kaming lahat sa kanya-kanyang bahay. Kanya-kanyang hatiran ng lutong ulam at pagkain sila nanay. Una kong nilantaka ng paborito kong laging pansit. Pagkatapos kumain ay natulog na ulit. Kinabukasan, maagang nagising ang nanay at tatay. Kapag gising na sila ay nagigising na rin ako dahil sa lakas ng boses nila tuwing nag-uusap habang nagkakape. Narinig ko na pinag-usapan nila si Kuya Totoy. Pasaway na bata kasi, lagi na lang napapahamak ng mga ibang elemento. Kailan lang gumaling dahil nanuno, ngayon mukhang naingkanto na naman. Wika ng tatay. Ewan ko nga sa batang yan. Binatulyo na, ganun pa rin kung kumilos. Parang walang delikadesa. Sagot naman ng nanay. Si Kuya Totoy ang tipo ng batang makulit, komedyante at walang pakialam sa paligid. Kaya siguro madalas na paglalaroan ng mga elemento. Makalipas ang 3 araw, ay ganon pa rin ang Kuya Totoy. Pabalik-balik ang lagnat at tuwing hating gabi ay inaapoy ng lagnat. Naisip nga ng ina nito na dalhin sa albularyo ang aking pinsan. Ano bang ginawa niyo? Bakit ito pinarusahan? Tanong ng matanda. Anong ibig niyong sabihin, Mang Antonio? Tanong ng tiya. Aking gabay, ipakita sa akin ang nakaraang pangyayari. Sambit ni Mang Antonio habang hawak ang ulo ni Totoy. Umuungol si Totoy habang nakapikit ang mga mata. Mas lalong tumindi ang nararamdaman nito nang malaman ng engkanto na dinala si Totoy sa albularyo para magamot. Makalipas ang ilang sandali ay minulat na ni Mang Tonyo ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay tinitigan nito si Totoy. May natamaan kang anak ng engkanto sa paanan ng inyong bahay sa may malaking talon. Nagalit ang ama ng bata dahil hindi lang pag-iingay doon ang inyong ginawa. Kamuntikan pang mapahamak ang kanilang anak. Kwento ng albularyo. Mang Antonio, paano si Totoy? Anong mangyayari sa anak ko? Hindi madali itong nagawa niyo. Ngayon ay araw ng Martes. Ito'y aking tatrabahuin. Ibalik mo siya dito sa araw ng Biyernes. Sa ngayon itong tubig na inalayan ko ng panalangin
ito na muna ang ipainom mo sa kanya. Lagyan mo na rin ng dahon ng saging ang kanyang noo palagi. Yung talbos ng dahon ng saging ha. Bili ni Mang Tonyo. Nang makauwi ay agad silang inusisa ng lahat. Kahit ako na isang munting bata ay naging interesado na rin. Sa murang edad ay naiguhit ko na sa aking isipan ang mukha ng mga nakakatakot na engkanto. Kahit wala naman akong nakikitang mukha ng mga ito. Ang sabi kasi nila ay mga masasamang nilalang. Kaya sa utak ko ay kapag masama ka, ay nakakatakot ang itsura. Nang makainom na ng gamot si Kuya Totoy, ay medyo naging masigla na ito. Sumasama na ito sa mga kaidaran naming pinsan na makipagkwentuhan. Ngunit pagsapit ng hapon ay ganon pa rin. Inaapoy pa rin ang lagnat. Dahil din sa mga pangyayari, ay nakapagdesisyon ng tatay na lumipat na sa proper baryo. Ang sityo kasing iyon ay lubang napakalayo sa Kabiasnan at sinasabing maraming elemento ang namumugad. Dahil nga sa ito ay may mga malalaking punong kahoy at malinis na yamang tubig na galing sa talon. Ang talong nagdudugtong-dugtong na laging may puno ng balete. Sinasabing ito ang paboritong tirahan ng mga engkanto. Ang malapit sa talon dahil malamig ang paligid. Walang pag-alinlangang ang inang pumayag dahil sa takot na baka sa kanila rin mangyari ang nakakatakot na bagay na ito. Gumaling naman si Kuya Totoy at pagkatapos din ng nangyari ay napagdesisyonan din ng kanyang mga magulang na lumipat din sa proper. Unti-unting sumunod ang iba pa hanggang sa naabandona ang lugar. Dahil doon ay mas lalong naging nakakatakot ang nasabing lugar at mas marami pa ang kababalagan na nangyayari. Minsan ay nagliliwanag sa lugar na iyon. Naani mo'y may pagtitipon at di kuryenteng ilaw. Gayong wala pa namang kuryente sa lugar ng mga panahong iyon. Kahit sa proper ay hindi pa nakabita ng kuryente ng mga panahong iyon. Mas lalong nakakatakot ang lugar. Ngunit sa muling pagdami ng mga tao. At dahil umabot na rin doon ang pakuryente, unting-unting nawawala ang pagpaparamdam ng mga ito sa lugar. Hanggang dito na lang po. Ang kwentong ito ay hinango sa totoong pangyayari sa buhay. Hindi lahat ng engkanto ay kilig ang dala. Madalas problema. Maligayang taon sa lahat. Wakas. Huwag kayong bibitiw kasi may susunod pa na kwento. Ito ang kwentong pag-ibig na makabuluhan at kapupulutan ng aral. Halina't pakinggan ng isang buhay pag-ibig na may halong kababalagan, punong-puno ng emosyon at madamdaming eksena. Anong mahirap sa gagawin mo, Lisa? Magpapanggap ka lang naman na ako. Lisel, wala ka bang konsyensya? May nobyo ka? Laro bakit ka pa nakipagrelasyon sa tao kung lulukuhin mo lang pala? Ang dami mong satchat. Kaya kita kitunguha sa probinsya ay dahil may trabaho tayo. Walang may nakakaalam na may kambal ako. Kaya wag na wag kang aalis ng apartment o lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Bilin sa kanya ng kanyang kambal. Naguguluhan ako sa iyo, Lisel. Reklamo ni Lisa. Laking probinsya sila at kambal na ipinanganak ni Aling Esther. Kung paano tila pinagbiyak na mansanas ang dalawa, ay gano'n naman kabaliktaran ang kanilang pagkatao. Sobrang bait at maalaga si Lisa sa kanilang mga magulang. Napakatalino nito sa klase. Yun nga lang. At sila'y lumaki na nagdidildil ng asin. Humahanga sa mga batang may gintong kutsara ang mga bibig. Ngunit iba kong mangarap ang dalawa. Lalo na si Lisel
na sobrang praktikal. Gusto nito ang easy money. Samantalang si Lisa naman ay maprinsipyo. Kaya laging nagsusunog ng kilay noong kabataan upang lumaking matalino at ngayon nga'y isa ng lisensyadong guro. Basta Lisa, wag ka munang lumabas ng apartment. Ang itim mo, halatang galing ka ng probinsya. Ganito ang balat ko noong unang dating ko dito sa lungsod. Isang linggo lang, kikinis agad yung balat mo. Akong bahala sa'yo. Anong balak mong babae ka? May trabaho ako sa probinsya. Alam mong nagtuturo ako, di ba? Alam mo Lisa, ang bobo mo. Kala ko ba matalino ka? Magkano lang ba ang sahod mo sa pagiging guro? Samantalang dito, instant milyonaryo tayo dahil sa sobrang yaman ng CEO na nagkagusto sa akin. Sa iyo naman pala nagkagusto, bakit pati ako'y damay? Alam mong may nobyo ako, di ba? Lisa. Alam mo ang sarap mong tirisin. Teacher ka nga. Napakabobo mo naman. Yung tricycle driver na babaero ang ipinagmalaki mong nobyo. Diyos ko naman Lisa, gumising ka nga. Maging praktikal ka. Iwanan mo na ang trabaho mo at ang gago mong nobyo. Anong gagawin ko? Simple lang. Magpanggap kang ako. At oras na magiging kasal na kayo, ay ambunan mo kami ni Marco ng lahat ng yamang tinatamasa mo. Bobo ka rin, Lisel. Hindi mo man halata. Balik na panlalait niya sa kanyang kambal. How dare you? Galit na singhal ni Lisel sa kanya. How dare you ka rin? Isipin mo nga, tinawag mo kong bobo dahil pumatol ako sa tricycle driver. Ikaw itong pumatol sa tambay na may asawa. Ano sa tingin mo ang tawag doon? Ang ingay mo. Sundin mo na lang ang gusto ko dahil utang mo sa akin ang buhay ko. Hindi na siya umimik pa nang muli na namang isinumbat sa kanya ni Lisel ang utang na loob na meron siya dito. 5 taon na rin ang nakalipas nang pilitin ito ng kanilang ina na i-donate sa kanya ang isa nitong kidney. Kung hindi dahil dito ay patay na rin sana siya ngayon at sa boss na rin ang ina nilang nag-donate din ng malaking halagang pambayad sa doktor at mga gamot. Kaya siya sunod-sunuran sa utos ng kampal niya dahil laging sumbat ang aabutin niya tuwing tumatanggi siya sa gusto nitong mangyari. Ito, tignan mo. Wika ni Lisel, sabay pakita sa litrato ng isang CEO. Napatitig siya dito at tila ba pamilyar sa kanyang mukha ng lalaki. Hindi na nga lang niya matandaan kung ito mga ba yun o kamukha lang. Hindi na rin niya maalala kung saan. Oh, starstruck agad. Ang lantiya. Akala ko ba may nobyo ka? Hindi, kasi parang pamilyar. At saka, matanda na ito eh. Parang nasa 40 na ata. 47 lang yan. Na-stress nung mamatayan ng asawa 5 years ago. Napatango na lamang siya. Hindi pa rin mawala sa utak niya ang mag-isip kung saan niya nakita ang lalaki. Pinakilala ito ni Lisel sa kanya. Si Jared Thompson, isang CEO ng mga sikat na beauty product. Marami pa itong multiple businesses at lagi itong nagta-travel for some business sa ibang bansa. Napakahabang ng hair nitong kambal niya. Isang CEO ang nagkagusto. Gayong ubod ng sama ng ugali. Hindi naman sa sinisiraan niya ito. Baliktaran kasi talaga niya ito. Ngunit ewan ba niya at ito pa madalas ang siniswerte sa lahat ng bagay. At tanggapin na lang yata niya sa sarili na isinilang siyang malas. Iniwanan siya ni Lisel dahil may bibilin itong mga pangangailangan sa bahay. Pagkarating nito ay bitbit na nito ang ilang supot ng groceries. O ito, mga pampaganda at pampaputi mo.
1 linggo lang. Tiyak nagaganda niya ang kutis mo. Natatakot ako sa gagawin mong to, Lisel. Wala kang dapat ikatakot dahil hindi naman ito illegal. Kasalanan ba natin kung may magkakagusto dito sa ating ganda? Alam naman nating iisa lang ang mukha natin, kaya walang mahirap. Hindi na siya umimik pa. Dahil oras na magreklamo siya ulit, ay tiyak na uungkatin na naman ito ang kanyang utang na loob. Makalipas ang 10 araw ay nagising si Lisa sa mahinang katok ng pinto. Bumangon agad siya para pagbuksan at baka ang kanyang kambal ito. Nagtaka pa siya dahil ang paalam nito ay 3 araw itong mawawala. Ngunit kahapon pa lang naman ito umalis. Les, Hindi niya na ituloy ang kanyang sasabihin at nagulat nang makitang pamilyar na mukha. "Love, kumusta?" Tanong nito. Nakakatunaw ang mga titig nito. Hindi niya kayang labanan. Napagtanto niyang sobrang mahal nga nito ang kanyang kambal. Paraan pa lang ng mga titig nito ay nagsasabing, "Ikaw ang lahat sa akin." "Love, bakit sobrang tahimik mo? Masama ba ang pakiramdam mo? Kaya mo ba ako pinupunta rito?" Sunod-sunod na tanong nito. um, mm, Tanging sagot niya sabay tango. Dahil natatakot siyang mailabas ang kanyang boses. Hindi niya alam kung magkaiba ba sila ng boses na Lisel. Ngunit marami naman ang nagsasabing pati boses nila ay halos kapareho. Hinagkan siya nito sa labi nang hindi niya napaghandaan. Napadilat ang kanyang mga mata sa gulat. Dahil hindi siya sanay at lalong unang halik iyon sa kanyang tanang buhay. Maglilimang buwan na sila ng kanyang nobyo at imenado siyang babaero iyon. Ngunit nare-respeto nito ang kanyang desisyon. Tanging halik sa noo at kamay lamang ang nagawa nito sa kanya. Hindi niya alam kung anong gagawin. Basta na lang nagtayuan ang kanyang mga balahibo sa batok. Napakapit siya sa batok ng CEO dahil nawawalan siya ng lakas at balanse. Ilang sandali pa ay binuhat na siya nito papuntang terasa. "Alam mo bang miss na kita ng sobrang mahal ko? Ang tagal kong naging ban sa iyo. Bakit ayaw mo ba akong pupuntahin sa apartment mo noong nakaraang mga linggo?" Tanong nito. Hindi siya makahagilap ng rason. Bakit nga ba? Hindi rin niya alam. Si Lisel ang nakakaalam ng lahat ng ito. Bigla itong may dinukot sa bulsa. Isang maliit na kahon. Kinabahan siyang bigla. Parang may ideya na siya sa susunod na mangyari. Wag naman po sana, Diyos ko. Hindi pa. Ayoko pa. Anya sa kanyang isipan. Ngunit hindi na yata mapigil pang naglalaro sa kanyang utak. Lumuhod ito sa kanyang harapan. Halos hindi niya na marinig ang tibok ng kanyang puso dahil sa sobrang lakas ng pagtambol nito. Hinawakan ni Jared ang kanyang kaliwang kamay. Tapos ay kinuha ang singsing sa loob ng kahon. "Love, will you marry me? My lovely Lisel del Rosario." Tanong nito habang nakatitig sa kanyang mga mata. Tila nagising siya bigla nang marinig ang pangalan ng kanyang kambal. Nakalimutan niyang isa nga pala siyang impostor na nagpapanggap na isang Lisel at wala siyang magawa kundi ang sumunod sa agos at kung saan man siyang direksyon tatangayin. "Love," puukaw nito sa naglalakbay niyang diwa. Yes. Yes, love." Taranta niyang sagot. Maganoon itong hinagka ng kanyang kamay. Pagkatapos ay ipinasok ng marahan ang singsing na hawak nito sa kanyang palasingsingan. "Salamat, mahal ko. Ang tagal ko nang pinapangarap ito. Kay tagal kitang hinanap.
Wika pa nito. Hindi siya sumagot. Tipid ng ngiti lamang ang kanyang isinukli. Hindi naman siya makarelate dahil wala naman talaga siyang alam. Bukas na bukas ay ipapakilala kita sa aking kumpanya bilang aking fiancé. At gusto kong madaliin ang ating kasal, mahal ko. Wika nito. Depende sa iyo. Anya. Sayang, sobrang saya sana ng iyong ina. Kung nakikita ka niya na naglalakad sa pulang karpet habang ikakasal. Kaso ay, wala na ang iyong ina. Patay na rin katulad ni Mami. Patay? Patay na ang nanay? Gulat na tanong niya. Oo, patay na sabi mo, di ba? Mag-isa ka na lang sa buhay. Halos magkatulad tayong nawala ng mga magulang. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Lizelle. Pinatay nito sa kwento nito ang buhay nilang dalawa ng kanilang ina. Kaya pala hindi man lang ito nagawang bisitahin sila ng kanyang ina, ay dahil itinuring na silang patay nito. Love, bakit? Naalala mo ba ang iyong ina? Sorry to remind you. Hindi. Ayos lang. Ganoon talaga. Tanging sagot niya. Nang magpaalam ito at tuluyang nang nakaalis, ay tinawagan niya ang kanyang kambal at isinumbat dito ang lahat. Napakawalang puso mo, Lizelle. Paano mo naatim na magsinungaling? Pinatay mo kami ng nanay sa kwento mo. Grabe ka naman sa amin. Sumbat niya rito. Kwento ko yun. Buhay ko yun kaya pwede ba? Huwag ka nang magreklamo. Kunwari ka pa nagustuhan mo naman. O ano na? Nag-propose na ba? Tanong nito. Oo. Mahinang sagot niya. Good. O maganda ka dahil yayaman na tayo. Sabik nitong wika. Hindi ka ba natatakot na baka darating ang araw na mahuli tayo ng tao? Kawawa naman si Jared. Mukhang mabait naman yung tao tapos niloloko lang natin. Sige na, ang dami mong satsat eh. Ang mahalaga, yayaman tayo. Yun na yun. Uwi ka nito sabay patay ng telepono. Wala siyang magawa dahil nasa ganong kalagayan na siya. Kailangan na lamang niyang tapusin ang kanyang nasimulan at aalis na lamang siya kung sakaling mauntog ang ulo ni Lizelle at gusto nang seryosohin ang mayamang CEO. Gabi ng pagtitipon sa kumpanya ni Jared. Hindi mapalagay si Lisa sa kanyang kinaupuan. Iyon din ang gabi na ipinangako ni Jared na ipakilala siya nito bilang fiancé. Hindi niya alam kung excited ba siya o natatakot na baka mabuli ng mga taong nakapaligid. Hindi niya alam na mula sa di kalayuan, mataman lamang na nagmatsyag si Jared sa kanya. Nung araw pa lang na nagpropose ito, ay alam na ni Jared na hindi ito ang kanyang karelasyon. Alam nito dahil kabisado nito ang kilos ni Lizelle. At dahil doon ay nagkumpisa itong magmatsyag at doon nga ay narinig nito ang usapan ng magkambal sa telepono. Isang beses habang galing siya sa banyo, gusto nitong magalit at sumbatan ang kaharap na impostor na nagpapanggap na Lizelle. Ngunit kahit anong basa nito sa kilos at isip niya, ay hindi nito kakitaan ng kasamaan. Alam nito na may mabuting puso si Lisa. Dahil doon ay sumakay na lamang ito sa pagpapanggap ng dalawa. Pareho na silang tatlo na may tinatagong sekreto. Ang galing naman nun. Dahil ang totoo ay isa siyang engkanto na nagpapanggap na isang tao. Ngunit kahit paano ay may dugong tao pa rin naman si Jared. Ang ina niya isang tunay na tao na umibig sa kanyang ama. Kaya dinala ito sa mundo ng mga engkanto. Kaya siya nagkaroon ng pagkakataon na makapanirahan sa mundo ng mga mortal. Noon pa man din ay nais na niyang isang mortal ang maging kasama sa habang buhay. Nang makita ni Jared na tila balisa ang nagkukunwaring nobya niya,
ay nilapitan na nito ang dalaga. Love, bakit ang lalim yata ng iniisip mo? Pukaw ni Jared sa malalim niyang iniisip. Wala naman, love. Masaya ako. Oo, masayang masaya lang ako. Aniya na hindi makatingin ng diretso sa binata. Halata ang kasinungalingan, mahal ko. Bulong ni Jared sa kanyang utak. Nang magsimula ng programa, ay mas lalo siyang hindi mapalagay sa kanyang kinaupuan. Pakaramdam niya ay sa kanya nakatingin ang lahat ng mga tao. At pakaramdam niya ay may mga matang nakatitig sa kanya na tila ba nagagalit. Nang tawagin na siya ng nobyo para umakyat ay isang lalaking staff ng building na iyon ang umalalay sa kanya. Sinalubong naman siya ng binata at hinawakan sa kanyang kanang kamay. Bawat isa, lahat kayong nandito. Ipinakilala ko sa inyo ang ngayong gabi. Ang soon to be Mrs. Thompson ko. Sigaw ni Jared gamit ang mikropono. Hati ang reaksyon ng mga naroon. Kita ng dalawang mata ni Lisa kung paano siya pinagbubulungan ng iba at tinignan ng may pang-uuyam at panghusga. Nang makababa na siya sa entablado ay diretso siya sa banyo. Kahit nawala siya sa gitna ng stage ay ramdam pa rin niya ang panlalamig ng buong katawan niya. Kung magtatagal pa siya sa taas ay malamang magiging estatwa na siya at hindi makagalaw dahil unti-unti na siyang naniniga sa sobrang lamig, dala ng kanyang nerbiyos at kaba. Maganda ba at bata iyang fiancé ni Sir? Pakiramdam ko ay pera lang ang habol niyan kay Sir. Dinig niyang wika ng isang babae na pumasok sa loob ng banyo. Hindi siya nakita ng mga ito dahil nasa loob siya ng kubeta. Habang ang mga ito ay nagre-retouch sa harap ng salamin. Iyan din ang duda ko. Naku, halata naman sa mukha ng babaeng iyon. Di makabasag pinggan, pero halatang nasa loob ang kulo. Wika naman ng isa. Biglang uminit ang kanyang mukha sa narinig. Sobrang pagpapababa na mga ito sa kanyang sarili. Ngunit sa kabilang panig ng kanyang pag-iisip, ay tama naman talaga ang mga ito. Kaya siya napilita na magpapatali sa lalaking ito ay dahil sa yaman na gustong tamasain ng kanyang kambal. Ang hirap lang dahil nailagay siya sa gitna ng kanyang kambal. Wala naman siyang balak na maikasal sa mayaman na yon. Tricycle driver nga ayos na sa kanya. Ang mahalaga ay nagmamahalan sila ng totoo. Hinintay na lamang niya na makalabas ang mga ito. Siya pa yata ang mahiya kapag nalaman ng mga ito na pinag-uusapan ng kanyang buhay. Habang naglalakad siya sa hallway pabalik sa venue, ay nakasalubong niya ang dalawa na namang babae. Masama ang titig ng mga ito sa kanya. Iyak may masasabi na naman ang mga ito. Nako, halata namang pera lang ni Sir ang habol nito. Tignan mo naman ang itsura. Abay kay layo ng agwat ni Sir sa kanya, ha? Wika ng isa. Nang malapit na siya sa harap ng dalawang babae, ay tumigil ang mga ito sa mismong harapan niya. Tinitigan pa siya nito mula ulo hanggang paa. Ngumiti ito ng may pang-uhuyam. Bakit? May mali ba sa suot o itsura ko? Tanong niya. Meron talaga. Nangangamoy social climber. Abay gusto ng easy money. Nangangamoy mukhang pera. Wika ng isa. Ganoon ba? Siguro nga ano. May naamoy pa ba kayo? Meron pa eh. Kakaibang amoy. Aniya. Nagtinginan ang dalawa. Sabay amoy ng kani-kanilang kilikili. Hindi yan. Kayo naman napakaliteral niyo mag-isip. Ayun oh, ang tapang ng amoy. Amoy inggitera, di ba? Hindi niyo maamoy.
Sarili niyo yun eh. Mga walang magawa sa buhay. Aniya. Galit na galit ang isang babae at gusto siya nitong sugurin. Ngunit biglang dumating si Jared. Love, kanina pa kita hinahanap. Saan ka ba galing? Tanong nito sabay akbay sa kanya. Nagbanyo lang ako saglit, love. Pasensya ka na kung pinaghintay kita. Ayos lang. Halika na. Kanina ka pa gustong makilala ng mga kasosyo ko sa trabaho. Tinapunan ni Jared na masamang titig ang kanyang mga empleyado. Dinig na dinig nito kung paano nilait ng mga tauhan ng fiancé. Kaya hindi nito iyon palalampasin. Binigyan niya ito ng leksyon. At ngayon ay halos sumasayaw na ang mga ito ng asarihe. Rihe. Napangiti si Jared ng tapunan ng mga ito ng tingin. Hindi kasi kayo nagbibigay respeto sa taong malapit sa akin. Wika ni Jared sa kanyang utak. Mr. Jared Thompson, pasensya ka na at nalit ako ng dating. Sobra traffic age alam mo na. Wika ng kasosyo nito sa Hong Kong na si Mr. Chang. Islang itong magtagalog dahil isa itong binatang incheck na tinuruan lamang niyang magtagalog noong magsimula silang magkasosyo sa isang negosyo. Iyon ay ang Toys Factory. Malayo pa lang ay malawak na ang ngiti nito habang titig na titig sa kabuuan ni Lisa. Katulad ni Jared ay binata din ito. Ngunit mas bata nga lang ng 7 taon. Gwapo rin ito at matangkad. Payat nga lang. Hindi kagaya ni Jared na lalaking lalaki ang katawan dahil sa tikas at maskuladong katawan dahil alagang gym. Kahit 37 na ito ay hindi halata at parang 30 lang ito kung tignan. Ayos lang Mr. Chang. You are too early naman for the next activity. Biro ni Jared. Ang tinutukoy naman ito ay ang sayawan. Ngumiti ito at pasulya-sulya pa rin kay Lisa. Tsaka lang naisip ni Jared na ipakilala siya sa kasosyo nito. Sorry. Si Lisel del Rosario nga pala. Ang soon to be misis ko. Masayang pakilala nito. Oh, she is. Ang ganda pare. Biri nito. Sabay halahad ng kamay. Napatitig si Lisa sa makinis nitong kamay. Sabay tingala at tinignan ang reaksyon ni Jared. It's okay. Bulong nito. Tsaka lang siya nakipagkamay at tila ayaw pang bitawan ng binata ang kanyang kamay. Nahiya pa naman siya sanang makipagkamay dahil alam niyang magaspang ang kamay niya dahil sanay sa maraming trabaho. Nahalataan ni Jared na may kakaiba sa kasosyo. Kaya ito na ang bumawi ng kamay ni Lisa mula sa incheck. If you don't mind pare, pwede bang mag-excuse mo na kami ng aking soon to be misis? Magalang na paalam ni Jared kay Mr. Chang. Hindi naman ito tumanggi dahil may mga kakilala rin ito na naroon. Agad na dinala ni Jared si Lisa sa penthouse ng hotel. Pareho silang tahimik habang patungo sa nasabing silid. Pagkarating doon ay saka lang siya kinausap ng binata. Dito ka muna. Magpahinga ka muna dito. Wika ni Jared. Kala ko ba hindi pa tapos ang programa? Hindi pa nga. Ayoko lang na palaboy-laboy ka doon. Bakit? Dahil ikinahihiya mo ako? Kasi mahirap ako at mayayaman ang mga naroon? Lalo na ang mga kasosyo mo? Of course not. Yes. Tas no niyang sagot. Umiiral na naman iyang pagiging stubborn mo. Ayoko ngang naroon ka. Diyan ni Jared, sabay hilot ng sentido. Bakit nga ba? Ang aga pa naman. Nakakalata na ako, love. Bakit ba parang ayaw mong mawala sa paningin mo ang payatot na incheck na yon? Gusto mo ba siya? Ano? Nagsiselos ka ba? Paano kung sasabihin kong oo? Kaya nga kita itinago dito sa penthouse, di ba?
Hindi ka ba nakakalata? Halos mabulunan si Lisa ng kanyang laway nang marinig iyon sa binata. Hindi niya alam kung kikiligin ba siya o maaawa sa binata. Gayong alam naman niya sa sarili niya na isa siyang impostor na hindi dapat mahilain at pagsilausan. Tila nang hinayang pa siya sa kanyang sitwasyon, kung sana totoong fiancé na lang siya ng binata. Ngunit nakaramdam rin siya ng konsyensya sa kanyang nobyo. Hindi sila nagkaroon ng breakup at basta na lang siyang nawala sa buhay nito nang walang paalam. Hindi rin naman niya alam na iyon ang buhay na kanyang papasukin sa lungsod. Ang buong akala niya ay pinag-resign siya ni Lizelle dahil ang sabi nito ay aalagaan niya ito dahil may malubhang sakit. Iyon pala ay mas malakas pa ito sa kalabaw. At iba ang balak nito na ipapagawa sa kanya. Bakit ang tahimik mo? Galit ka ba dahil itinago kita sa aking pensot? Sorry. Alam mo naman na siloso talaga ako, di ba? Tanong ni Jared. Okay lang. Hindi naman ako sanay na makipagsosyo. Hindi ba? Hindi ba nga nakilala kita sa bar? Pinamulahan siya ng pisngi sabay takip ng kanyang bibig. Tila napahiya siya sa sinabi nito. Ngunit kinabahan rin ng konti. Baka mahalata nito na isa siyang impostor. Sa ngayon kasi naging nobyo kita. Taranta niyang sagot na nauutal pa. Tumawa lamang ito sabay halik ng kanyang kamay. It's okay. Hindi kita husgahan. Alam mo naman na mahal kita. Simula nung makita kita sa ospital, ay hindi ka na nawala sa utak ko. Kaya nung mamukan kita sa bar, ay hindi na talaga kita pinakawalan. Hindi ko nga rin alam kung bakit lagi ka nalang sumasagi sa aking panaginip. Gayong isang beses lang naman kitang nakita. Napangiti si Lisa. Sa isip niya ay napakaswerte ng kambal niya. At laging laman ng panaginip ng isang napakayamang CEO. Naawa lang siya sa binata dahil seryoso itong nagmahal. Ngunit niloloko lamang. Ang malala lang ay kinasangkapan siya para magawa ang masamang balak ng kanyang kapatid. Ang siya naman na isang tanga ay hindi makahindi. Hindi niya alam kung bakit hanggang kailan siya sa gitna ng eksena ng kanyang kambal at ng lalaki na nasa harapan niya ngayon. May gusto ka bang kainin? Ipapadeliver ko dito. Pukaw ng binata. Hindi na, busog pa ako. Sasabihin ko sa'yo mamaya kapag nagutom ako. Okay. Anong gusto mo, red wine? Tequila? Anything? Naku, wag. Hindi ako umiinom. Seriously? Love, ang werdo mo ngayon ah. How come? Sa bar nga kita nakilala, di ba? Nagulat si Lisa. Nakalimutan na naman niya na isa siyang impostor. Hindi ang katauhan niyang nakilala ng kaharap. Mabuti at mabilis siyang nakabawi. Lihim na napangiti si Jared. Natutuwa siya tuwing napagtitripan niya ito. Walang kaalam-alam si Lisa na sumasakay na rin siya sa kasinungalingan ng mga ito. I mean, tinigil ko na. Tinigilan ko. Aniya na nahihiya sa kaharap. Ano ba itong buhay ko ngayon? Lahat na lang mali. Nagmumukha akong sinungaling. Isa hindi naman talaga ako umiinom. Bulong niya sa kanyang sarili. Okay lang naman, love. Kailangan din natin ng alcohol sa katawan. Kahit ngayon lang uminom ka muli. Akong bahala sa iyo. Uwi ka nito. Umalis ito saglit at pagbalik ay may bit-bit itong kupeta at isang bote na mamahaling alak. Nakangiti itong nagsali ng alak sa dalang kupeta. Pagkatapos ay inaabot niyon sa kanya. Wala siyang kawala. Kailangan niya iyong tanggapin. Nagkunwara siyang sanay sa pag-inom. Pagkatapos abutin ng kupeta na may lamang alak, ay inisang yarok niya lang ito.
Nakita pa niya ang reaksyon sa mukha ni Jared dahil sa kanyang ginawa. Dahan-dahan lang sana, love. Inisang lagok mo naman. Mamaya malalasing ka kaagad niyan. Puna nito. Halos hindi na yan pumapasok sa kanyang utak dahil unti-unti nang umiikot ang kanyang paningin. Gusto mo pa ba? Tanong nito. Kahit nakangiwi siya sa pait ng alak na hindi niya maintindihan ang lasa, ay tumango pa rin siya. Ramdam na rin niyang pag-ikot ng kanyang mundo. Matapos lunukin muli ang ibinigay ni Jared, ay tuluyan na siyang nalasing. Kaya humiga na siya sa kama kung saan siya nakaupo. Lasing ka na? Imposible naman. Ang lakas mo kaya uminom. Uwi ka nito. Ngunit hindi na niya ito pinansin pa. Mas lalong bumilis ang pag-ikot ng kanyang paligid. Halos hirap na siyang maimulat ang kanyang mga mata. Tumabay ito sa kanya sa pagtulog. Marami itong sinabi at tanong, ngunit hindi na niya nasagot. Dahil sobrang lakas ng tama ng alak sa kanya. Tuluyan na rin siyang pinatulog ng alak. Nagising na lang siya umaga na wala ng saplot. Pagkagising niya ay napapikit pa siyang muli sa sinag ng araw. Ngunit nang makapang tila may kulang sa kanyang katawan, ay napadilat siya ng kanyang mga mata. Inapa niya ang buong katawan upang masiguro. Wala siyang damit. Diretso siyang bangon habang itinakip ang kumot sa kanyang harapan. Sakto ring nagising si Jared sa kanyang tabi. Paglingon niya rito ay nakatingin ito sa kanya na nakangiti. Nagtama ang kanilang mga mata at halata sa mga mata ng binata ang kaligayahan. Anong nangyari? Anong ginawa mo? Tanong niya sa binata. Anong ginawa ko? Anong ginawa mo kamo? Napakunot siya ng kanyang noo sa sinabi nito. Hindi kita maintindihan. Anong sinasabi mo? Alam mo bang pwede kitang idemanda? I-rape me. Sigurado ka? Ako pa ang nangre-rape sa'yo. Ikaw itong nagubat sa harapan ko. Kahit sinong tandang. Kapag may palay na nakahain para tukain, ay hindi tatalikod. At bakit mo naman ako ididemanda? Ikakasal na rin naman tayo. Litanya ni Jared. Hindi siya makasagot sa sobrang kahihiyan. Subalit wala rin naman siyang maalala. Kahit anong pilit niya ay walang pumapasok sa kanyang isip. Bumalik na lamang siya sa pagiga, sabay balot ng kanyang katawan. Ramdam niyang hapde kaya alam niyang wala na. Isinuko na niya sa binatang nag-iisang mansanas na may biyak ng konti at nagsisilbing kayamanan ng mga babae. Kayamanan pala yun, kaya yung iba mahal, no? Napakisilot siya nang maramdaman ang kamay ng binata na gumagapang sa kanyang bewang. Nagtayuan ang kanyang balahibo nang maramdaman ang hininga nito sa kanyang leeg. Don't worry. Papakasal tayo sa lalong madaling panahon. Wala kang dapat ipangamba. Bulong nito. Wala siyang reaksyon. Ano naman ang isasagot niya? Hindi naman siya pwedeng kiligin dahil hindi naman niya ito nahubyo. Kailan nga lang niya ito nakita. Ngunit kung ikukumpara naman ito sa nobyo niya, ay di mahamak na mas gwapo ito at macho. Yung nobyo naman niya kasi ay sunog sa araw. Gwapo naman ito kaso pangit, di joke lang. Gwapo naman ito kaso ay sabi ng iba ay babaero daw. Hindi pa naman niya napatunayan dahil wala pa naman siya nakitang ibang babae na kasama na ito maliban sa kanya. Natigil ang kanyang pag-iisip nang magpaalam si Jared na papasok sa opisina nito. Dito ka na titira, love. Dito na tayo sa penthouse, magsasama. Since mag-asawa na rin naman tayo sa mga susunod na araw. Uwi ka nito. Hindi niya alam kung ano ang magiging desisyon. Gusto niyang tawagan si Lisel kung ano ang maging desisyon.
Sunod-sunuran lang naman siya sa kanyang kambal. See you later, love. Pasyensya ka na. Gusto kong sabay tayo magagahan kaso ay may importante pa akong aasikasuhin. Ipapahatid ko na lang sa staff ko ang iyong agahan. Mamayang tanghali na tayo sabay kumain. Litanya ng binata. Tanging pagtango lamang ang kanyang ginawa. Nang makaalis na ito ay tsaka lang niya dinukot ang kanyang cellphone sa bag. Agad niyang idinayal ang isang numero ng kanyang kambal. Mabilis naman itong sumagot. Istorbo ka naman. Ano bang kailangan mo? Galit na tanong nito. Saan ka ba? At ang ingay ng background mo? Tanong niya sa kanyang kakambal. Nasa kasino ako. Malamang nagsusugal kasama ang mahal ko. Bakit ba? Naku, Lizelle, baka malulong ka sa sugal at mapariwara ang buhay mo. Huwag mo akong pangaralan. Gawin mo ang trabaho mo. Yun nga napatawag ako sa iyo. Kasi hindi na ako pauwiin ni Jared sa apartment mo. Dito na daw kami titira ang dalawa. Gusto niyang magsama na kaming dalawa. Ano? You mean, may nangyari na sa inyo? Kagabi kasi nag-propose na siya tapos iyon. Naku Lisa, mabuti yan. Ano? Lizelle, paano kung mabuntis ako? Ayos lang. Ayaw mo nun? Mas malaki ang allowance mo buwan-buwan. Sige na. Huwag ka nang tatawag muli. Basta nandito sa akin ang credit card ay walang problema. Uwi ka nito sabay patay ng telepono. Nailing na lamang siya sabay pasok ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang bag. Dumaan ang mga araw. Habang tumatagal ay mas nakikita niya ang kabutihan ng binata. Minsan ay nakakaramdam siya ng konsyensya. Paano niya naatim na lokohin ang napakabait na tao? Nandito na lahat. Kagapuhan, karangyan sa buhay at kabutihan ng loob. Malas lang at napunta at nagpaloko sa isang babaeng walang kwenta. Habang patagal ng patagal, mas lalo niyang nakikita ang kabaitan ng binata. Hanggang sa dumating ang araw ng kanilang kasal. Tila nasanay na rin siya nakasama ang binata at sa araw na iyon ay magiging asawa na niya ito. Hindi nga lang ang buong siya dahil sa papel ay kay Lizelle ito itatali at hindi sa kanya. May paiyak-iyak pa si Jared sa harap ng simbahan habang naghihintay sa kanya. Samantalang siya ay halos mamatay na sa nervyos at kaba na baka may sumigaw sa labas ng simbahan na huwag ituloy ang kasal. Dahil kalokohan lang ang lahat para sa kanya. Isa lamang siyang impostor. At ang totoong pakay naman ay ang pera lang ang habol dito. Pakaramdam niya tuloy ay pinagkaisahan nila si Jared. Gayong wala naman itong ginawang masama sa kanila. Puro kabutihan lamang lahat ang ipinapakita nito sa kanya. At sinong babaeng manhid ang hindi mahulog ang loob kung ganon kabait ang lalaki? Lahat na lang ng mabubuting katangian ay nandito na. Ang kinakatakutan niya ay ang pagsabog ng katotohanan. Hindi pa niya alam kung paano magalit si Jared. Mayaman ito at kaya nitong mag-hire ng killer sakaling gusto nitong ipapatay sila dahil sa ginawa nitong panloloko dito. You look nervous, love. Why? Uwi ka ni Jared nang nasa harapan na siya nito. I'm sorry. No, that's normal. Ako din naman, may nervyos ng konti lang naman. Kasi sa wakas, magiging totoong misis na kita. Kawawa ka naman. Bulong niya. Ano ulit, love? Wala. Ang sabi ko, napakaswerte ko. Sagot niya. Natigil sila sa pagbubulungan. Nang magsalita na ang pari na siyang magkakasal sa kanila. Tila walang pumasok sa isip niya habang kinakasal sila. Malayan na lamang niyang patapos na nang tanungin siya ng pare. Tanging yes idol lang ang kanyang naisagot, na hindi man lang makuhang tignan sa mga mata ang kaharap
Pagkatapos ng party sa reception, ay diretso na sila sa airport. Naghihintay doon ng private plane na kanilang sasakyan. Patungong Japan ang sabi nito sa kanya. Saan tayo? Tagang tanong ni Lisa nang makita ang naghihintay na eroplano. Doon tayo mag-honeymoon sa Japan na love. Ayaw mo doon? Tanong ni Jared. Siyempre, gustong gusto. Napangiti lamang si Jared nang makita ang tuwa sa mukha ng asawa. Alam ni Jared na hindi si Lizelle ang kasama niya at ang pinakasalan niya. Subalit walang pagsisisi na ito ang kanyang naging kapiling lagi. Nakikita ni Jared ang kabutihan ng asawa. Si Lisa na hanggang ngayon ay nagpapanggap na Lizelle. Nagpaimbestiga siya at nalaman na si Lizelle ay may kinakasamang adik. At kaya nito ginawang impostor si Lisa ay upang patuloy siyang maperahan ito. At sa pagkakaalam ni Jared, ay ang daming beses na nitong nag-shopping gamit ang credit card niya. Hindi makatanggi si Lizelle sa kambal dahil sa utang na loob ang buhay nito. Ito ang dahilan kung bakit tuluyang nahulog ang loob ni Jared kay Lisa. At ito naman talaga ang nais siyang maging asawa. Nakita niya ang kaibahan ng ugali nito kay Lizelle. At ang akalang Japan nito ay ang kanilang mundo. Dadalhin niya si Lisa sa kabilang dimensyon. Ipakilala niya ito sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ina na isa ring mortal. Mabilis nilang narating ang lugar. Mangang-mangga si Lisa dahil mas maganda pa ito higit sa kanyang inaasahan. Ito ba talaga ang Japan? Tanong niya kay Jared. Bakit? Parang hindi eh. Sobra sa ganda naman dito. Lahat halos na mga gamit ginto. Pati ba naman ang malalaking gusali? Ang ibang parte ay yari sa ginto. Napakalinis ng buong lugar. Ang mga kotse dito, grabe. Ang gaganda. Paghanga ni Lisa sa lugar. Wala siyang may nakitang lumang modelo ng mga sasakyan. Walang usok ang mga kotse na kakaibang pagkadesenyo. Nangingintab sa linis at walang kahit na kaunting alikabok. Grabe ang lugar na ito. Talagang kung dito ka nakatira, malamang ay sobrang payapa ng iyong utak. Kasi naman, nakapagpagaan ng pakaramdam ang ambience ng paligid. Saad pa niya. Kung gusto mong balang araw, ay dito na manirahan. Pwede love. Kahit saan mo gusto ay walang problema. Sana nga, ako na lang ang tunay. Bulong niya. Malinaw iyong narinig ni Jared, kahit pa sobrang hina ng kanyang bulong. Kahit mga mata niya ay kayang basahin ni Jared, kaso ay tahimik lang ito. Darating ang tamang panahon. Magiging maayos ang lahat sa ating Lisa. Naintindihan ko kung bakit ka nagtitiis sa ganyang kalagayan. Ani Jared, habang nakangiti at nakatitig kay Lisa. Gusto niyang magtapat ito ng totoo sa kanya. Ngunit alam niyang pinapangunahan ito ng takot. Hintayin na lamang ni Jared ang panahon na magkaharap-harap silang tatlo. Sa pagkakataong iyon ay gusto mo nang enjoyin nito ang ganda ng mundo ng mga engkanto. Nananatili sila roon ng matagal. Gustong-gusto si Lisa ng mga magulang ni Jared. Gusto ng mga ito na si Lisa ang magdadala ng kanilang angkan. Ang engkanto na may dugong tao na magdadala ng malaking misyon sa mundo ng mga tao. At iyon ang panggagamot ng mga taong may sakit. Makalipas ang ilang linggong pananatili doon, ay nagpaalam na si Jared na umuwi. Kailangan din niyang asakasuhin ang kanyang mga negosyo. Si Lisa ay tila ayaw nang umuwi dahil nagagandahan sa lugar na iyon. Dala na rin ang mahikang ginamit ni Jared upang pansamantalang makapag-focus lamang doon ang atensyon ni Lisa. Pagdating sa kanilang tirahan, ibalik pagkabalisaan na naman si Lisa.
Paano kung darating ang araw na maisipan ni Liesel na maging matinong asawa na kay Jared? Makakaya pa kaya niyang isauli sa kanyang kambal ang taong minahal niya ng totoo? Gulong-gulo ang kanyang isipan. Naisipan niyang lumabas para bumili ng malamig na ice cream. Wala si Jared dahil may mahalagang meeting ito. Kaya malamang ay gagabihin na naman ito ng uwi. Saktong pabalik na siya nang makasalubong niya ang kanyang refleksyon. Halos mabitawan pa niya ang kanyang ice cream dahil sa gulat. Liesel, Sambit niya. traitor ka Lisa. Ilang buwan kitang kinukontak. Hindi ka man lang matawagan. Nakapatay lagi ang telepono mo, hayop ka. Ano? Ikaw itong hindi tumatawag sa akin. Sinungaling ka Lisa. Ang sabihin mo. Kaya ka nagpatay ng cellphone ay dahil balak mong agawin sa akin si Jared. Galit na wika nito. Hindi makakibaho si Lisa. Hudyat na yata iyon ang muling pagbabalik nito. Natauhan na kaya ito? Papayag ba siya ng basta na lang matapos ang ilang taon nilang pinagsamahan ni Jared? Ibalik mo na sa akin ang papel ko. Umuwi ka na sa nobyo mo doon sa probinsya. Doon ka naman talaga nababagay, di ba? Halos pagsakluban siya ng langit at lupa nang marinig iyon. Samantalang si Jared ay matamang nanonood sa monitor ng kanyang mga CCTV sa hotel. Nakalimutan yata iyon ng kanyang kambal. Nakita niyang tila nagtatalo ang mga ito. Pinipilit ni Liesel na paalisin si Lisa. Nagtakip pa ito ng sombrero sa muka upang hindi ito mapansin ng iba. Ngunit kanina pa ito namukhaan ni Jared habang nakayako siya sa kanyang opisina. Nasa labas lang ito ng gusali at balisa habang parot pa rito. Hindi na siya nagulat pa nang lapitan ito sa Lisa. Alam niyang darating ang araw na iyon. Agad siyang lumabas para puntahan ang mga ito. Patakbong lumapit sa kanya si Liesel. Sumunod kayong dalawa sa akin sa opisina. Utos ni Jared sa talikod sa kanila. Agad silang sumunod dito. Nang maisara ni Lisa ang pinto, ay agad na nagsalita si Liesel. Jared, love. Paalisin mo ang babaeng iyan. Isa siyang impostor. Wika agad ni Liesel. Umiiyak lamang si Lisa sa kinatatayuan nito. Walang salitang gustong lumabas sa bibig nito. Alam ko na ang lahat, Liesel. Alam ko na impostor si Lisa na kambal mo. Ikaw din naman ang may nais na ipalit siya sa iyo, hindi ba? Dahil may kinakasama kang adik. Tapos ang ATM na binigay ko sa iyo. Nalimas mo na. Kaya ka andito ngayon. Kapwa nagulat si Liesel at Lisa. Mas lalo pa silang nagulat nang palayasin ni Jared si Liesel. Hindi. Ayoko. Ako dapat ang maiwan. Reklamo nito. Biglang nagalit si Jared. Harap-harapan itong pinapakita ang totoong anyo nito. Ang nakakatakot na mukha ng isang engkanto na nagbabaga ang mga mata. Balot ng kulay bardeng ugat ang mukha at buong katawan. May mahabang buhok na umaalon. Tuwing dadaanan ng hangin ng bentilador. Maging ang mga kuko nito ay nakakatakot sa paa. Tila ito ay may mga ugat na gumagapang sa lupa. Napaatras si Liesel nang makita ang halimaw na mukha nito. Halos liparin na nito ang labasan. Nang tuluyan na itong mawala ay tsaka lang bumalik sa katawang tao si Jared. Hindi ka ba tatakbo? Hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong ni Jared. Umiling si Lisa. Hindi ako nakabase doon sa kung anong halimaw na katauhan meron ka. Dahil nakasama kita ng matagal. Alam ko na mabait ka. Alam ko na minahal mo ako ng totoo. Dahil ramdam ko iyon. Napangiti si Jared sa kanyang naging sagot. Salamat, mahal ko. Anito sabay yakap sa kanya. Mahal na mahal kita, Lisa.
Mas mahal kita, Zared. Kahit isa akong engkanto. Kahit anong halimaw ka pa, Zared. Basta mahal kita. Mas lalo siya nitong niyakap ng mahigpit. Simula na iyon ang kanilang matibay na pagsasama. Hindi alintana ni Liza anuman ang katauhan ng kanyang asawa. Samantalang si Lizelle ay ipinasok at ipinagabot nila sa mental hospital. Bigla itong nabaliw nang makita ang tunay na katauhan ng dating nobyo. Marahil ay iyon na ang inani niyang karma. Hindi madali ang ginawa niyang paggamit at panloloko. Kaya umani siya ng kaparusahan sa kanyang nagawang kamalian. At yun po ang handog ko sa inyo sa taon na ito. Maligayang bagong taon sa lahat. At sana'y mag-ingkantuhan pa tayo hanggang sa susunod na mga araw. Wakas! Ingat sa paputok. Baka pumutok yan sa loob. Di joke lang.